Literal na Disney princess. Yan ang turing ni Alice sa kanyang sarili. Habang nasa bahay siya ng jowa niyang si Paulo. Ang problema raw nitong si Paulo ay wala raw kasing pakialam itong kanyang girlfriend na si Alice sa kanilang bahay. Maski raw kasi sa pagtulong man lang sa bahay ng pamilya ni Paulo, palagi na lang daw nakatunganga itong si Alice. Kawawa naman. Pakiramdam tuloy ni Paulo ay hindi na raw siya makakatagal pa sa ganitong klase ng setup nila ni Alice. Kaya naman kausapin na nga natin. 30 years old mula sa Quezon City, Paulo. Magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali rin ho, Kuya Paul. Oo. Akala ko nung una meron kang sariling tinitigilan at niyaya mo na itong girlfriend mo na si Alice. Kumbaga nagli-live-in kayo. Pero yung pala, bahay pa yan ng pamilya ninyo. Opo, bahay po ng nanay ko. Bahay ng nanay mo. Tapos ano ba, dyan na nga siya tumitigil o madalas lang na nandyan itong si Alice? Dito na po siya nagstay simula ng pandemic. Mula pa ng pandemic. Nagtatrabaho ba si Alice? Hindi na po flight attendant po siya before. Oh. Tapos hanggang sa parang naging comfortable na siya sa bahay. Mas komportable pa kaysa sa mga nakatira. Ha? Pero ikaw parang ganun po. ikaw naman, meron kang may hanap buhay ka naman, Paulo. Paano yung mga gastusin? Meron po, may business po. Yun nga po, no, lahat po kasi ng gastusin, ako po yung gumagastos. Pati damit niya, pagkain, kumbaga, deodorant. Ako po talaga gumagastos. Pati yung deodorant. Opo, lahat. Naku po. Kung pwede po, lahat po. Kasi ako kasi nagpo-provide talaga. Pasensya na. As in lahat na pala. Shampoo, sabon, deodorant. Kasi po, wala ho kasing trabaho yung girlfriend ko. Toothbrush. Di pati yung monthly na pangangailangan ng babae. Ikaw na rin nagpo-provide. Ako na rin po ako nagpo-provide. So, gano'n nakatagal din to, Paulo, na nangyayari? Kung mula pa nung pandemic, anong taon ba nung pandemic nag-umpisa? 2020 or 2021 naman? 2022 po. 22. Since 2022, so 3 years na rin na nandyan na lang siya sa bahay. Anong sabi naman ng mga magulang mo? May kapatid ka nakasama dyan? Actually, naghiwalay na ho kasi yung parents ko. So, sa bahay ko na. So, as of now ho, ako na ho kasi ang nag-sustain na rin po sa nanay ko. Hindi lang ho sa girlfriend. Ikaw na rin ikaw na ang tumutulong. Hindi ka ba kumandidato ngayong eleksyon? Parang maigi kang public servant Wala pa ho sa panahon. alam mo yung kung tutulong, ikaw yung hindi nagsasabi na hindi na nangangakong tutulong, pero tumutulong. Yan yung mga kailangan tumatakbo sa posisyon sa gobyerno, pambihira naman. Tira kayo dito sa bahay ko. Ako na, sagot ko na lahat. Pati kakanin natin, ganyan. Yan dapat, Paulo. Nagkamali ka, hindi dapat girlfriend ang kinuha mo. Dapat posisyon sa gobyerno. Para tumulong. Pero sige, umalis tayo dyan sa ganyang usapan. Ano yun sa tingin mo na nakapagpatagal sa relasyon ninyo nitong si Alice? Siyempre, tinitiis mo. Doon ba sa mga conversation ninyo, meron siya mga sinasabi na plano na, hindi, magbabalik rin ako sa trabaho ko, kaya naghahanap lang ako, bumebuelo lang. Alam mo kasi yung pagiging flight attendant, bakit daw ba siya tumigil? Kasi merong iba dyan, katulad nung kapatid ko na nag-flight attendant din, international yan, natakot. Natatakot na rin siya. After a time na ayoko nang bumiyahe, ayoko nang sakay sa eroplano dahil ang mga flight attendant ay kada aangat ang eroplano, kumbaga yung isang paa ay nasa hukay, yung isang paa ay nandito sa mundo nating mga buhay. Ganun yan delikadong trabaho rin yan. Anong ba ang dahilan naman ni Alice kung bakit hindi na siya bumalik sa trabaho? Yun nga ho, ang plano na po kasi namin talaga, mag-business po siya. Pero ho kasi ang dami po kasing kumbaga, maraming rason na kung bakit di na yung business. Parang
sa mga nakakausap din niya, hindi sila nagdi-deal ng kanyang mga business partner. Mhm. So, doon po nauudlot ko yung plano namin. Oo. Pero syempre may pattern 'yan kung may makailang business partners na pala siya nakakausap at hindi lahat nagmamaterialize, ano yung nakikita mong pattern ni Alice? Baka siya ang may problema. Baka hindi sa planning. Hindi lang doon. Yun Baka nga yung ho, character yun yung din ni medyo Alice. iniisip. Yun nga rin po yung iniisip ko sa Mm. session ko na. Yes, okay. O sige, ito meron lang gustong magbigay ng kanyang reaksyon sa nangyayari sa inyo, ano? Ayan, mula sa Bulacan, si Jo ng Bulacan. Pwede ka naman sumagot, Paolo, habang kinakausap natin siya. Jo, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Ano? Jo po, Jo. Ah, Sabi ko lang po kay Pao, para maano niya yung babae. Pagbalikin niya lang sa trabaho. Kasi mas okay, mas prepare ng babae magtrabaho, hindi lang siya lang nagtatrabaho mag-isa dyan. Sige, Kasi tanungin natin yan. gaya niyan, parang sabi mo, Papa, puro trabaho ka na lang. Tapos kala mo tamad yung babae. Pero mas maganda yan, balik mo siya sa trabaho. Okay. Baka naboboring na kasi siya. Kesa ikaw na lang yung ma-handle ng isa, ay ng buong sa bahay. Oh. Mas maganda may katulong ka. Naboboard ako, Jo. Tulog muna ulit ako. Napapagod na ako mag-isip ng babalikan trabaho. Idlip muna ako, Jo. Dito lang ako sa gilid, Ayan. Paolo, ano masasagot mo ron sa mga sinasabi ni Jo? I guess na pag-usapan nyo na rin naman yan. Paolo? Hello ko. Oo. Hello? In-encourage mo na ba itong si girlfriend na balik sa trabaho? Yes po. Pinapabalik ko naman ho siya. Ang problema lang ho kasi ayaw ho talaga niya na talaga kasi dahil naging komportable na rin talaga siya sa bahay. Dahil naging prinsesa na nga talaga siya. Nauti mong pati paghugas ng plato. Sino pang tagahugas ng plato? Yung ho namin katulong. May kasambahay kayo. So siya na rin yun. Kasambahay. Naglilinis ba na Kumbaga, siya? kahit wala po as in talagang higa na lang sa kama. Ano yun? Nagpa-practice na Nagpa-practice na pagka paralisado na? Uy, nakakapanghina ang hindi pagkilos Sorry medyo ginagawa akong katatawanan yung girlfriend mo. Pero I think gets mo naman yung point ko. Paolo? Si Jo nandito pa nga pala sa kabilang linya. Jo, natanong naman na pala, nakausap na ni Paolo ano pang gusto mong tanungin kay Paolo? May katulong naman po pala Yung katulong na lang, ano? Katulong na yatawain, masipag Yun na lang ang kasi mas may karapatan yun. Sa totoo lang, yung kasama sa bahay. 'Di ba? Mas may karapatan kasi napapakinabangan. May siya na lang yung mas may reward dapat, hindi yung pahiga-higa lang. Ayan, pero maraming salamat sa pagtawag mo, Jo, ha? Okay po. Thank you. Ayan, ako maiintriga pa ito si Paulo doon sa kasambahay nila. Sige, Paulo, balikan natin yan. Kasi kung hindi nga siya effective na merong mga business na gustong itayo, baka nga employment ang hinahanap niya, ayaw na rin talagang makinig. Wala na rin ho ayaw na rin talaga niya magtrabaho. Yun yung kumbaga mag-aaway lang kami pag yun po yung usapan natin. Pagkatapos, yung nanay mo naman, anong naipapayo naman sa'yo? Nasabi mo na rin ba itong problema mo sa nanay mo na may-ari ng bahay na tinitigilan ninyo? Yung nanay ko naman very neutral naman po siya. Wala naman po siyang nasasabing masama. Basta kung ano lang po yung gusto ko, yun lang daw po yung sundin ko. Yes. Kung ano po yung decision ko. Pero in terms of yung pakikisama naman sa ibang mga tao dyan sa inyong bahay, kumusta naman ba si Alice? Okay naman si Alice sa right now. Wala naman talagang problema. Yung ano lang po talaga yung growth namin parang yun nga po na magjowa kami kung ano po yung plano namin. Ito po kasi lagi po.
Okay. So sa ngayon, ikaw ay mahal mo pa rin ba itong si Alice? Gusto mo pa rin na ituloy ang pakikipagrelasyon sa kanya pero mukhang kailangan na umalis na siya dyan sa bahay ninyo. Ganun ba yon? Oo, kaya kaso po kasi ang problema, wala po kasi siya matitiran dito sa QC. Mhm. So, yung bahay po kasi niya sa province pa po. So, Oo. syempre gusto ko rin po siyang makasama. So, yun po yung medyo conflict po. Yun yung dilema dyan, ano? Pero papaano mo nga kasi matuturuan na na kumayod yung isang tao na medyo na baby mo na o na nagiging tamad na actually. Ilang taon lang itong si Alice? 28 po. Oh, ang bata-bata pa. Galawang retirado na. Galawang pensyonado na. 'Di ba? Ganyan yung ganyan yung kantsaw ng mga matatanda. 'Di ba? Kumilos naman kayo para naman kayo mga pensyonado na nag-aabang na lang. Para yun dun sa mga nagpagal na, nagtrabaho ng mahabang panahon. But 28 years old, wala na halos ginagawa na lang sa bahay, nakaasa na lang sa'yo. But if it takes na magkalayo muna kayo, no, para meron siya mga realizations, bakit parang natatakot ka naman, Paulo? Na-attach na rin po kasi talaga ako sa kanya. Parang weird na rin po talaga yun. Pero 'di ba nga sabi kung mahal mo naman talaga yung tao more than yung pagmamahal na sinasabi natin, of course, gusto mo siyang matuto. Parehas kayo, sabi mo yung growth ninyo in question na, hindi kayo uunlad parehas o mas titiisin mo ba yan? O malay mo sa pagkakalayo ninyong dalawa, dun niya ulit ma-rediscover na ay oo nga pala, may mga talent ako, may mga skills ako, may sipag ako. O kailangan kong kumilos kasi pag di ako kumilos, hindi ako makakain, hindi ko mabibili yung kailangan ko, yung mga gusto ko. Pero hanggat nandyan kasi si Paulo na ibibigay niya naman sa akin. O papaano mo yun paparealize sa kanya kung lagi ka naman nandyan? Yun nga rin ho yung naiisip ko kay Fort. Talagang kailangan ko lang po talaga ng advice. Oo. Yun nga po, tama nga po. Yes. Alam mo, pare, kailangan mong tibayan yung loob mo. Maganda naman ang line of communication mo sa pamilya ni Alice? Sinabi ko naman po na ako talaga mag-provide. Lahat ko na kailangan. Yes. Bibigay Oo. Saan ba ang probinsya nila? Sa ano po siya, Cebu. Oo, okay. Sa Cebu, kung nakakausap mo naman yung pamilya niya, siguro, ipagpaalam mo na lang muna kung ano yung gusto mong gawin nga na uwi na muna siya. Kasi nga parang ganyan na yung sitwasyon. Alam ba nila ron yung sitwasyon ni Alice dito? Opo, alam po nila na ganun po yung nangyayari. Wala pang pakiyong girlfriend. walang pakialam. Hindi man lang yung parang, naku, nakakahiya naman yung anak na namin dyan, yung kapatid na, walang ganun. Mayroon naman po silang pero wala po silang magagawa dahil yun po yung choice ng girlfriend. Yun ang choice ng? Ng girlfriend ko po na parang ayaw niya pong kumilos, ganyan na. Oo, pero alam mo, isang masinsinang usapan pa, minsan pa, Paulo, minsan pa, kausapin mo ng heart to heart. Kung gusto mo, tulungan ka ng programa namin. 'Di ba? Na tayong tatlo magkausap-usap kasama si Alice sa hindi ako makikialam kung ano ang gusto ninyong gawin. Doon lang ako makikinig, papagitna ako doon sa pwede ninyong magawa pa kung ayaw nyong magkalayo. Pero hindi kailangan kasing kumilos. Sayang ang panahon. Ang daming kada taon may mga gumagraduate, 'di ba? Kada taon may mga pwedeng pumalit doon sa posisyon na pwede mong applyan. Kung babagal-bagal ka, wala na. Wala ka na makukuhang trabaho. 'Di ba? Ganoon yun Consider ko po yan. Opo. Oo. Tsaka alam mo, medyo bawas-bawasan mo yung suportang ibinibigay mo sa kanya. Binibigyan mo pa ba siya ng mga allowance? Opo, may allowance po siya weekly. Weekly, magkano yun? Pwede ka po masabihin. Pwede naman sabihin kung magkano ang allowance. Around 10K po. 10K, sa kanya lang yun. Bahala siya. Opo, sa kanya lang po yan. Oo, siya na yung bibili ng mga sinasabi natin kanina. Yung gusto niya, yung pangkailangan niya. Oo, siya na. Pero 10K a month, a week,
Malaki yun. Opo. Hindi na rin ako magtatrabaho kapag ka ganyan naman ang bigayan ng allowance. Siguro, sabihin mo na lang sa kanya, no, na hindi, kailangan mo rin paghirapan yung Yun nga. iniaabot ko sa'yo. Or at least, gusto mo syempre na merong napupuntahan yung ibinibigay mo. Hindi lang puro lambingan, hindi lang makakasama sa mga sweet moments, makakakwentuhan. Hindi naman. That's too much. That's too much also. 'Di ba? Yung tulong na hindi mo bubulukin yung tao. Dapat yung nakaka-encourage na tulong na, ay hindi, kailangan ko pa rin kumilos. If I want to earn extra, salamat dito sa 3,000 for this week. Alam ko kukulangin to, kaya magtatrabaho ako. Dapat yung ganun. 'Di ba? Kasi nakikitira na sila sa'yo. Nakikitira siya sa'yo. Kuryente sa'yo. Pagkain sa'yo. Nagluluto ba siya? Nakakatulong sa... Wala, di ba? Ni maghugas nga Parang kamo ganun na lang ng po. pinagkanan, wala. Di ba? Kaya po. Masakit man, mahal man natin yung tao, Paulo. Wag naman sana kasi ganito yan. Papaano kapag ka dumating, nagkasakit, halimbawa si Paulo. O papaano siya? 'Di ba? Yun nga ho. Naiisip ko. Sinong kikilos, sinong kikita, o kaya naman, wag naman sana kinailangan ng budget ni Paulo at ng nanay niya, meron silang babayarin na medyo malaki-laki. O papaano na naman siya? Baka awayin ka pa kung di ka makapag-abot. Kawawa. Si Paulo, hindi siya. Di ba? Ganun yun, Paulo. Okay, so siguro may mga na-realize ka na sa mga pinag-usapan natin ngayon. Ano? Opo, kayo po, na-realize ko po na makausapin ko na lang po siya. Na kung pwede, maghiwalay na lang po muna siguro. Hiwalay na lang muna, kailangang matuto, but not necessarily hindi mo na siya mahal. Dahil mahal mo siya, kailangan matuto ulit siyang tumayo sa sarili niyang paa. 'Di ba? Mas maganda yon. At kung mahal ka niya rin, ba't ka naman niya iiwan lang nang dahil dun sa desisyon mong yun? Oo, but of course, ikaw yung magpapaalis. May respeto pa rin dapat. Sa inyo yan teritoryo mo yan, di ba? Opo. Ipaliwanag mo lang na maigi kung ano naman yung gusto mo rin kasi mangyari sa kanya, sa buhay niya, as an individual. Hindi lang as a partner. Na gusto mo mag-improve pa rin siya. Yan, mag-grow siya as an individual. Okay? Meron ka bang gustong sabihin dito kay Alice na matagal mo ng Matagal mo nang gustong wala naman ilabas? na po, Kuya Poy, yun lang po talaga yung kailangan ko lang po talaga ng advice. Oo. Mag-support sa iniisip. Pero ako naman Thank you po. hihilingin ko naman. Ilingin ko naman na magsabi ka pa rin ng gusto mong sabihin para kay Alice. Ito na yung pagkakataon mo, Paolo. Go ahead. So, Alice, siguro makikita mo rin po sa Facebook or sa ibang platform. Yun. So, yun nga, yung decision ko is sana may natutunan ka sa pag-uusap namin kayo. Yun nga, nanaway hiwalay muna tayo dahil mahal kita, yun lang. Kasi gusto ko mag-grow tayo na hindi lang tayo parang ako lang gumagalaw. Gusto ko ikaw natututo ka rin sa buhay din. So, di ko yun ginawa dahil di kita mahal. Ginawa ko yun dahil mahal. Yan. Maraming salamat sa iyo, Paulo, Maraming salamat po. sa pagtawag dito sa ating programang Heart to Heart sa 105.9.